Magluluto ako ngayon ng paborito ni Andy. Isa sa paborito niya na Filipino food na hinahain ko sa kanya. Ayan. Okay. Sana magustuhan ni babe. Ni Andy. And this is our rice. Di ba dyan sa Philippines, pag may anak ka, it's up to you kung magbigay ka o hindi. Kung may anak ka sa labas. Dito, kung may anak ka sa nauna or sa labas, ihanda mo ang pera mo kasi kailangan mong magbayad. Either through sa gobyerno, tapos ibibigay dun sa nanay. Good evening! So, time check, magsa 7 o'clock na ng gabi. So, nasa taas sila Aliyah at si Daddy. So, busy tayo ngayon dito sa kusina. It's another vlog! Ayan, so, magluluto ako ngayon ng paborito ni Andy. Isa sa paborito niya na Filipino food na hinahain ko sa kanya. Ayan, so, I intentionally bought all the ingredients nung weekend para maluto ko siya ngayon. And kasi marami akong time pero late na ako nag-start. But anyway, we're fine. Naliligo si Aliyah sa taas. Naririnig ko yung iyak niya. But anyway, magluto tayo ng sisig. Ayan, so pinapakuluan ko na ngayon yung ating baboy, pork, belly. Ayan. 1 kilo yung binili ko eh. Tapos, meron tayo ditong ginger, onions, tsaka frozen chili, green chilies. Naglalagay din ako ng lime. Meron akong lime eh. Saan ko na ba nilagay yun? Lime. Where are you? Spring onions. I bought lime, didn't I? Lemon pala yung binili ko, hindi lime. Ayan. Okay, tapos meron ako ditong Mamacita sisig na powder. Ayan. So, pinapalambot ko yung karne. Ready na din itong aking tray. Baking tray. Liquid seasoning, tsaka salt, and pepper, and my garlic. Ayan. Para magkalasa yung karne. Ayan. Tapos magluluto tayo ng rice. Si Aliyah ay ihihit ko lang yung kanyang lunch kaninang tanghali na niluto ko na congee. Actually, i-heat na natin para mag-warm na siya. Excuse me. Warm na siya. Ayan. Okay na to. Dito ko ilalagay na lang sa bowl yung pinakuluan ko na pork belly. Ito na yung ating pork belly na pinakuluan ko. I-set aside ko lang muna. Magkakat ako ng ginger. Tapos, ginger and ang tawag dyan? Sibuyas. Napansin ko, 'di ba, sa Tesco kami lagi bumibili ng aming grocery. Napansin ko sa Lidl, tas lumipat ako sa Lidl kailan lang. Napansin ko yung quality ng food nila. Though mas mura sila, mas mabilis silang masira, ganun. Tsaka mas madaming options pa rin talaga sa Tesco.
So, hindi ko alam kung I will fully leave Tesco or part-time lang ako sa Lidl na hindi ako dun lagi bibili. Hindi ko alam. Kasi I'm trying to find ways na makamura ba. Mahal kasi sa Waitrose, Marks and Spencer's. Pangatlo ata ang Tesco eh. Sa pinakamahal. Mahal ang Tesco. Kasi sabi ko nga, every week ang nagagasto namin is nasa 80 to 100 pounds per week. As family of 3. 3, kasi hindi naman dito nakatira yung stepdaughter ko. So, hindi siya part ng aming weekly budget. Pero syempre, nagbabayad si Mister ng kanyang monthly na support sa nanay. So, ang monthly support niya is kalahati nung monthly namin budget ng food. So, bahala na sila doon kung for food, kung ano man gawin nila doon sa pera. Basta nagbibigay yung asawa ko ng kada buwan na bayad sa nanay. Ang tawag doon? FYI, no? Kung gusto nyo lang malaman, matitigil yung pagbabayad sa anak sa ibang babae o sa mga naunang anak sa iba pagka na sila nag-stop na sila sa school, kunyari meron na silang trabaho na wala sila pagka nagpunta sila sa university, yun, bibigyan mo pa rin sila ng pera kada buwan. Pero once na nagsimula na silang magkaroon ng pera, mag-earn ng money, start na sila na hindi mabigyan ng support. Ayan. Okay. Nasa yan, batas. Hindi mo sila pwedeng takbuhan dito sa UK. Ewan ko sa Philippines kung na yan, batas. Automatic yan. Hahabulin ka nila talaga. Hindi mo sila pwedeng takbuhan. Kung may anak ka sa labas dito. Every month yan. Basta minor pa. Minor tsaka nasa school pa. Talagang babayaran mo. Ang gobyerno ang tawag dyan? Na-share ko lang ang gobyerno ang kukuha yun nga, hindi kanila yun, wala kang kawala. Di ba dyan sa Philippines, pag may anak ka, it's up to you kung magbigay ka o hindi. Kung may anak ka sa labas. Dito, kung may anak ka sa nauna or sa labas, ihanda mo ang pera mo kasi kailangan mong magbayad. Either through sa gobyerno, tapos ibibigay dun sa nanay, or direkta sa nanay. Kasi pag sa gobyerno, ay ano ba yan? Hindi siya nakakat. Pag sa gobyerno, kakaltasan pa yan. So, siya pa yun, diba? So, diretso mo na lang. Ito na tayo ngayon ng sisig. So, ngayon binabalatan ko yung sibuyas. At mamaya, i-chop ko na rin dito sa aking
fruit and vegetable chopper. Ayan. Sige, hila lang ng hila, Mamshi, hanggang mapipino mo yung onion na yan. Para perfect. Ayan na. So, next naman, ang gagawin natin ay i-grill or i-bake natin itong ating meat. So, lalagyan ko muna ng pampalasa, which is the garlic granule and salt. So, ilalagay ko na siya dito sa ating meat. And then, saka natin siya ilalatag sa baking tray. And then, after kong malagyan ng pampalasa, itong mga meat na ito ay ibibake na natin siya for around 30 minutes hanggang maging crispy yung balat at saka soft pa rin yung kanyang meat. Ayan, sige. Taktak pa ng taktak, Mamshi. Go lang para sumarap ang ating sisig. So, syempre, ano pa ba ang ginagawa ng ibang Mamshi? Kundi lalagyan din natin ng pampalasa, which is yung liquid Maggi sauce or liquid seasoning. Ayan. So, lagyan natin ng konti. Ito ang aking sikreto sa masarap na sisig, yung Mamacita Sisig Powder Mix. Ayan, so ilalagay ko lang siya sa isang bowl and lalagyan ko siya ng tubig. And then, imimix ko lang siya hanggang magkaroon ng smooth texture na parang creamy at saka yung hindi masyado dapat malabnaw ang sauce na ito kasi yun nga yung ihahalo natin sa ating karne maya-maya. Ayan, ready na ang ating sisig sauce. So, ihahalo ko lang and then ilalagay ko na yung sibuyas at yung luya na chinap ko kanina. Ayan, this is the mixture ng ating sisig, guys. Mamaya lalagyan ko pa yan ng medyo pampalasa.
Luto na ang ating sisig or dinakdakan. Here. Ayan. Okay. Sana magustuhan ni babe. Ni Andy. And this is our rice. Ay, I don't need to cook rice in the afternoon, at lunchtime too. Sisig. And there's Lady and Daddy and Aliyah. Okay, nakapagluto na tayo at ito na rin si Mister. Ready na siyang tikman ang ating sisig for tonight. Ayan. So, meron kaming rice dyan. Fresh na fresh from the rice cooker. Ayan, medyo chika-chika lang muna kami ni Mister. So, alam nyo guys, dapat i-record ko yung reaction niya. Pero, hindi ko pala na-hit yung record button. So, pasensya na. Hindi ko na-record yung reaction ni Mister. Pero alam nyo, ang sisig ang isa sa favorite niya. Bukod sa adobo at saka yung sisig, sinigang. Ayan, panalo rin sa aking British Chinese na husband ang nilaga at saka sinigang. Okay, yan. Sige, mapaparami tayo ng rice. And also, syempre, dadagdagan ko ng extra rice si Mister para makakain siya ng madaming sisig. Ayan, medyo inanghangan ko yung ating sisig ngayon kasi gusto ni Andy yung medyo maanghang. Kaya, ayan, para maging happy si Mister. O, ayan, sumasandok na. Sige, kuha pa. Damihan mo. Ayan. So, si Aliyah, tapos na yan kumain. Pinakain na namin siya. Pero, she's still with us. Sitting next to us pag kami naman ang kakain. Ayan. So, enjoy lang kami sa aming food tonight, guys. And thank you again for watching. At abangan nyo ulit yung ating next vlog. Maraming salamat sa pagstay hanggang sa dulo ng vlog na ito. More returns po sa inyo. And see you again from us, Family. Bye-bye!